Maokyu, bakit hindi ka na naman kumakain? Ito ay binili ko kaninang umaga. Sariwa pa. Halika, Maokyu, kumain ka. Ang bango? Pagkalipas ng 2 buwan, makakain ka na ng pinakasariwang karne. Ano bang problema ng aso ngayon? Lalong nagiging kakaiba. Ilang beses na siyang dinala sa vet at sinasabi nilang okay naman. Kung ganito pa rin, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Ate Juan, magpahinga ka muna. Bumili ako ng milk tea at cake. Tapusin muna natin. Teka, ilang appointment pa ba meron ngayong hapon? Alam mo ba? Sikat na tayo ngayon sa TikTok. Totoo ba? Maraming tao ang nakakita ng video natin. Pumunta pa sila galing probinsya para magpa-train ng aso sa iyo. Ma'am Wen, ang aso ko na si Dodo, laging tumatahol kamakailan. Ano kaya ang problema? May iba na siyang aso sa labas. Hindi na ba niya ako mahal? Kamakailan ba ay nagpalit kayo ng trabaho? Madalas kayong umuuwi ng gabi? Hindi naman ito nagkakagulo ng walang dahilan. Nag-aalala lang ito na baka hindi nyo na ito mahal. Alam niyo pala iyon. Mahal na mahal lang talaga kayo niyan. Magandang araw. Ito ay One Yin Animal Behavior Correction Center. Ano po ang maitutulong ko? Liu po ako. Mayroon akong kane corso na kailangan mong itrain. Nakita ko ang video mo. Mukhang may kakayahan ka. Bukas ng 10 ang umaga, dadalin ko siya sa tindahan mo. Ang misteryosong malaking kliyenteng ito ay magdadala sa kanyang buhay ng isang bagyo. Ang asong ito, napakalaki. Ang kane corso ko, 3 araw na walang kain. Sinuri ng vet. Walang problema. Narinig ko. Nababasa mo ang isip ng aso. Tingnan ko muna siya. Gutom. Sobrang gutom. Gusto ng karne. Gusto yung sa kanya. Malambot na karne. Masarap. Anong nangyari? Gusto niyang kainin ng anak ng asawa mo. Anong sinabi mo? Gusto niyang kainin ng anak ng asawa mo. Kaya ayaw niyang kumain. Dahil naghihintay siya. Hinihintay ang pagsilang ng bata. Katawa-tawa. Alam mo ba kung sino ako? Lakas ng loob mong sumpain ang asawa ko. Sinasabi ko lang sa'yo ang iniisip nito. Maniniwala ka o hindi. Siniyasat kita. Dati kang may tindahan sa ibang lugar, tapos bigla kang lumipat. Nagkaroon ba ng aksidente? Personal reasons ang paglipat ko. Walang kinalaman ng aso. Bigyan kita ng isang araw para mag-isip o bawiin mo ang sinabi mo. Mag-sorry ka ng may paggalang o pipilitin kong isara ang tindahan mo. Ate Juan, sino ba ang taong ito? Ang yabang naman. Kawili-wili naririnig niya ako, pero okay lang. Ate Juan, huwag kang masyadong mag-isip. Ang ganyang tao. Kailangan ng leksyon. Gawin lang natin ang trabaho natin. Suyan, naalala mo ba ang sinabi ko kanina? Yung asong iyon? Gusto niyang kumain ng tao. Ate Juan, hindi naman siguro yung bagong yaman ang nagpabaliw sa'yo? Ang aso? Hindi naman ganun kakomplikado. I-check mo ang background ni Wenwan. Mas detalyado, mas maganda. At saka, yung dati niyang tindahan. Anong nangyari doon? 8 buwan ng buntis ang asawa ko. 2 buwan na lang. Manganganak na. Hindi ko papayagan na may manakot sa anak ko. Ilabas mo siya sa training ground ngayon. Hindi pa oras. Kumuha ka ng ilang reporters. I-expose ko ang training center na ito. Gusto kong malaman ng lahat na sinira ako ng training center na ito. Ate Juan, mukhang naghahanap siya ng ganti, di ba? Mag-report tayo sa pulis. Nananakot lang siya sa akin. Kung may totoo man, nag-report na sana siya. Hindi siya lalapit para mag-aksaya ng oras. Paano yan? Hindi naman pwedeng hintayin natin siyang sirain ang tindahan natin. Bukas, babalik siya. Paano mo alam? Dahil naririnig ko ang boses ni Maokyu. Magdamag akong nag-isip kagabi. Aminin ko, natakot ako sa sinabi mo. Pero hindi ako naniniwala
Sa sinasabi mong naririnig mo ang iniisip ng aso. Kaya pumunta ka ngayon? Gusto kitang pustahan. Hindi mo ba sinabi na gustong kainin ng aso ko ang anak ng asawa ko sa tiyan? Sige, kung mapakain mo siya, patunay na totoo ang sinabi mo. Kung hindi mo kaya, patunay na nag-iimbento ka lang. Anong gusto mong pustahan? Kung matalo ako, bibigyan kita ng 100,000. Pero kung matalo ka, magiging katulong ka namin ng isang taon para alagaan ako at ang asawa ko hanggang manganak siya. Kung matalo ako, magiging katulong mo ako habang buhay. Pero kung manalo ako, bibigyan mo ako ng 10 million. Game? Boss Leo, huwag mong pakinggan siya. Malinaw na bitag ito. Hemp. Deal. Pero may kondisyon pa ako. Una, gusto kong harapin ang aso mo ng mag-isa. Walang ibang tao. Ikalawa, kailangan mong iwan si Maokyu sa akin ng 3 araw man lang. Ikatlo, kahit ano ang resulta, hindi ka maaaring maghiganti kahit kanino. Ako at ang tindahan ko. See ya. 1G, nababaliw ka na ba? 10 million? Alam mo ba kung gaano kalaki iyon? Suyan, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naniniwala. Pero, sobrang laki ng 10 million, di maniwala ka na kaya ko. Tulungan mo akong maghanda ng ilang bagay. At saka, bukas, bumili ka ng life insurance para sa akin. Ano? Sasabihin ko ng diretsyo. Kung gagalawin mo siya, pagsisisihan mo. Huwag kang mag-alala. Papakainin ko lang siya. Hindi ko siya sasaktan. Mag-usap tayo, Maokyu. Gutom. Sobrang gutom. Karne. Alam kong naiintindihan mo ang tao. Hindi ka talaga nag-aayaw. Naghihintay ka lang sa bata. Akala mo hindi ko alam kung ano ang iniisip mo? Akala mo makakalusot ka? Huwag mong subukan. Sisiguraduhin kong ligtas na isisilang ang bata. Kaya mong takutin ng iba, pero hindi mo ako matatakot. Alam mo ba, dati na akong nakatagpo ng asong tulad mo. Matalino rin ang asong iyon. Gusto rin kumain ng tao. Alam mo ang nangyari sa kanya? Namatay ito sa kamay ng biktima. Nakulong din ang may-ari nitong nagpabaya. Gusto mo rin bang matulad sa kanya? Gusto mo bang maging pangalawa Pagsisisihan mo. na isinilang ka sa mundo? Kaya mo? Duwag? Nagsalita ka na sa wakas? Kung gagalawin mo ako, hindi ka nila tatantanan. Mas mag-alala ka sa sarili mo. Gusto mo pa ring sakta ng bata? Gagawin kitang masarap na ulam. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Siguro mag-iba na ako ng paraan. Nandito na kayo. Kumusta na ang aso ko? Sumunod ka. Ito ba ang Maokyu ko? Siya. Bakit naging sobrang maamo siya? Kalmahin muna sila. 2 buwan pa naman. Hindi naman nagmamadali. Maokyu, sa wakas kumain ka na. Ang galing. Mabait na aso, iuuwi na kita. Salamat talaga sa ginawa mo para kay Maokyu. Ang laki na ng tiyan mo. Konting antay pa, malapit na. Lalong sumasarap ang nasa loob. Talagang magaling si Miss Wen. Noong nag-aayuno si Maokyu, grabe ang pag-aalala namin ni Fake. Mukhang maganda nga ang gana niya. Nakakakati, Maokyu. Tumigil ka. Ito ang amoy. Kahit sa tiyan, naamoy ko. Mas mabango pa sa lahat ng karne. Maghintay pa. Kapag pinakamahina na siya. Sa sandaling lumabas ang bagay na yun, akin na yan. Narito ang 20,000 piso. Ito na ang bayad sa iyong pagod. 20,000? 10 milyon ang sabi mo dati. 10 milyon? Sasang-ayon ba ako dahil sinabi mo? Bobo ka ba?
Sabi ko sa'yo, nakita ko maraming may pet shop tulad mo. Kunwari animal psychology, behavior modification, gutumin lang ng ilang araw, tapos konting karne, panloloko lang sa mga ignorante. Akala mo talaga importante ka. Ang 20,000 ay dahil pinakain mo si Mao Q ng pagkain. Alam mo ba magkano training ng aso sa labas? 2,000. Pinarami ko ng 10 ulit. Fake. Huwag mo nang sabihin iyan. Si Miss Wen ay hindi madali. Isang babae na nagpapatakbo ng shop. Kailangan may paraan para manakot. Miss Wen, tanggapin mo na ang 20,000 piso. Kahit malayo ito sa 10 milyon. And Pero kahit papano, pera ito, diba? mas mabuti pa iyan kaysa wala. Oo, paalisin na siya. Ang 20,000 ay sobra na sa kanya. Muntik na niyang sirain ang plano ko. Kapag nalaman niya, nakuha ko na. Narinig mo ba? Pati aso ko sang-ayon. Miss Wen, kung sa tingin mo sobra ang 20,000, hindi ako tututol kung ibalik mo. Totoo lang, mabuti na 20k para sa iyo. Kung kulang, kunin mo ang 20k at sumbong sa pulis. Tingnan kung may pakialam pulis. Tatanggapin ko ang 20k. Sige, fake. Huwag mo nang biruin si Miss Wen. Tapos na ang trabaho. Umuwi na tayo. Gusto ko ng siomay. Sige, isama kita. Miss Wen, alagaan mo siya. Ate Von, pinabayaan mo lang siyang umalis? 20,000? Hindi man lang umabot sa 10 milyon. Nang aasar pa siya doon, pati ang asawa niya. Nagpapakabait. Hindi talaga nila intensyong magbayad. So yan, sabihin mo. Kung malapit ng mga nakang tao, pinakamalapit niyang aso, gutom na 8 buwan, naghihintay sa araw iyon, mapipigilan ba? Ano? Yung Wen-Wan na yan, akala niya kung sino siya, isang aso lang. Parang ang laki ng bagay. 10 milyon pa? Ang lakas ng loob. Marami na akong nakitang ganyang pet shop owner. Sa 10, siyam at kalahati ay scammer. Gutumin ng ilang araw, tapos bigyan ng konting karne yun na, ang secret recipe niya. Mao Q, umuwi na tayo. Lulutuan kita ng masarap. Oo, umuwi na, bumalik sa malaking bahay, bumalik doon sa lugar na lumalakas ang amoy. Tingnan mo, okay naman siya, di ba? Napakatahimik yung Wen-Wan, sinabi pa na aggressive si Mao Q. Sa tingin ko, nananakot lang siya. Tama kayo, mabuti naman ako. Hindi na pwedeng mas mabuti. Ate Juan, wag mo na isipin. Yung pamilya na iyon ay mga gago. Tanggapin na natin ang talo. Hindi pera ang problema. Yung aso iyon. Alam kong hindi ako nagkamali ng dinig. Talagang hinihintay niya ang batang iyon, Ate Juan. Hindi mo naman gustong pang makialam, di ba? Hindi naman sila nagpapasalamat. Ano ang dapat kong gawin para maniwala sila? O huli na ba ang lahat ng gagawin? Sir, ma'am, bumalik na kayo. Ipark mo ang kotse. Bumalik na. Anong bagong halaman sa flower bed? Amoy mantika mula sa kusina. At yung lalong lumalakas na. Espesyal na bango. Ang lakad ni Mao Q, parang iba na sa dati. Dati lagi itong pumapasok na kumakawag ang buntot. Bakit ang tahimik ngayon? Mahigit 1 buwan na lang, manganganak na. Handa na ba ang nursery? Malapit na. Yung crib na lang ang hindi pa dumadating. Nagpa-order na ako. Darating na next week. Nursery crib next week. Malapit na konting hintay pa. Oo nga. Hindi pa pinapakain si Mao Q ngayong gabi, Dafu. Ma'am, handa na ako. Bakit hindi kumakain si Mao Q? Buong araw ka, ngayong hindi kumain. May sakit ba siya? Kumain naman siya kay Wen-Wan. Aso naman. Normal lang na walang gana kumain sa bagong environment. Gutumin lang ng 2 araw. Okay na. Yung mga karne ninyo, kung ikukumpara sa amoy na iyon, wala iyon, 8 buwan na akong naghintay. Kahit gutumin pa ng ilang araw, okay lang. Sa bahay ni Wen-Wan, hindi ba kumain siya ng maayos doon? Pagdating dito, hindi na kumain? Anong hinihintay? Mahigit 4 na araw pa. Hindi. Baka mas maaga pa. Light. And baka isang gabi. Bigla siyang sasakit. Tapos magugulo sila. Dadalhin siya sa ospital. Sa oras na iyon, magkakagulo ang bahay. Magkakaroon na ako ng pagkakataon. Huwag magmadali. Kaya kong maghintay. Mao Q, kain na. Ano ba? Ano itong karne? Gusto ko ng sariwa. 5 taon ko siyang inalagaan.
Di ko pa siya nakitang ganito. Oy, Mao Chu. Sir, Mao Q? Parang may mali po? Mali? Ano ang mali? Siya, ayaw po kumain. Saka, Saka ano? yung tingin niya sa kwarto ni ma'am, kakaiba. Dafu, 20 taon ka na sa amin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung tingin ni Mao Q kanina. Lalo kong iniisip, lalong may mali. Dafu, Handa na ba ang almusal? Malapit na. Maupo muna kayo, ma'am. Dafu, ano bang napag-usapan niyo ni Fake kagabi? Wala naman. Ang sabi ko lang, si Mao Q, 2 araw na ayaw kumain. Ayaw kumain? Pero kahapon nakita ko, kumain siya. Ma'am, may sasabihin po ako. Hindi ko alam kung dapat. Ano iyon? Sabihin mo. Ma'am, napansin niyo ba kamakailan na parang kakaiba ang tingin sa inyo ni Mao Q? Dafu, anong ibig mong sabihin? Ma'am, ang ibig ko pong sabihin, si Mao Q, parang may espesyal na atensyon sa inyo kamakailan. Nag-aalala po ako na baka Baka ano? Sinasabi mo bang gusto akong kagatin ng aso ko? Dafu, 20 taon ka nang nagtatrabaho sa bahay namin. Itinuring na kitang pamilya. Pero kung maglalakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol kay Mao Q, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Yung dog trainer ngayon. Sabi raw gusto kainin ni Mao Q ang anak ko. talagang kalokohan niyan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Balbon, bakit hindi ka kumakain ng maayos? Binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng masama. Matanda, kakainin kita, maniwala ka o hindi. Saklolo, nagsasalita ang aso. Matandang pakialamero. Sir, gusto saktan ni Mao Q si Ma'am. At nagsalita si Mao Q kanina. Dafu, alam kong nag-aalala ka kay Wanchin. Pero hindi mo pwedeng sabihin basta-basta na gusto kang kagatin ni Mao Q. At saka, ang aso, paano magsasalita? Sir, totoo po ang sinasabi ko. Si Mao Q ay talagang. Dafu, pagod ka na. Magpahinga ka muna bukas. Walang naniniwala sa akin. Bakit nandito ka pa? Ma'am, Ako sinabi na sa akin ni Fake. Matanda ka na. Hindi maganda ang mental state mo. Kailangan mong magpahinga. Mula ngayon, hindi ka na kailangan pumasok. ma'am, ako. Regular na ilalagay sa card ang sahod mo. Umalis ka na. Sa wakas, umalis na ang matanda. Walang makakapigil sa akin. May mangyayaring masama sa bahay na ito. Itong masamang katiwala, puro kasinungalingan. Si Mao Q ay napaka-cute. Paano siya makakagat? Mao Q, hindi ka pa natutulog? Ito ang amoy. Kahit sa tiyan ay naamoy ko. Ang bango, naiinggit ako sa gutom. Mao Q. Malapit na. Malapit nang lumaki ng buo ang nasa loob. Akin. Hindi pa pwede ngayon. Maghintay pa. Kapag lumabas na siya. Isang kagat lang. Makakagat ko. Natatakot siya. Wala ring silbi. Umalis na ang matandang iyan. Wala nang makakapigil sa akin. Fake. May isa akong hiling. Ano iyon? Paalisin si Mao Q. Anong nangyayari sa inyo? Akala nyo ba talagang kakagatin kayo ni Mao Q? Hindi ka naniniwala sa sinabi ni Wenwan.
Hindi ka rin naniniwala sa sinabi ni Dafu. Ngayon, kahit ako mismo ay naramdaman ko na. Ang tingin ni Maokyu sa tiyan ko ay hindi normal. Hanggang kailan ka maghihintay? Hihintayin mo pa bang kumagat ito ng totoo? Bago ka maniwala? Na-brainwash ka na rin ng trainer na iyan. Marami na akong nakitang kagaya ni Wenwan. Sinasadya niyang magsabi ng mga nakakatakot na bagay. Para matakot ka. Para hindi ka makaalis sa kanya. At saka ka magbabayad ng maayos. Nag-load ka ba ng card sa tindahan niya? Anong sabi mo? Pinaghihinalaan mo na naloko ako? Kung hindi ano, isang aso. Gusto nitong kainin ang anak ko na nasa sinapupunan pa. Sa tingin mo, kung sasabihin mo ito, sino ang maniniwala? Liu, fake. Wala akong pakialam kung maniwala ang iba. Ang mahalaga sa akin ay kung mabubuhay ba ang anak ko pagkapanganak. Wankin, huwag kang magalit. Huwag mo akong hawakan. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang mga araw na ito? Tuwing nakahiga ako sa kama. Pakiramdam ko, nakatitig sa akin si Maokyu. Ang tingin na iyon ay hindi ang tingin ng may-ari. Ito ang tingin ng biktima. Nag-hallucinate ka. Hindi. Liu Fake, mas mahalaga ba sa'yo ang aso mo o ang asawa at anak mo? Ano ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Dumating si Wenwan para sabihin sa iyo ang totoo. Ininsulto mo siya. Dumating si Dafu para paalalahanan ka. Pinalayas mo siya. Ngayon, kahit ang asawa mo ay nararamdaman na ang kakaiba. Palalayasin mo rin ba ako? Hindi. Hindi kita sasaktan. Fake. Kung may masamang mangyari sa anak, Hindi kita mapapatawad habang buhay. Tuloy po. Ma'am Wen, pumunta ako para humingi ng tulong sa'yo. Ate, dokumento. Ay, may bisita. Narinig ko kay Sir tungkol sa paghahanap sa iyo noong araw na iyon. Mamaya, nalaman ko. Si Maokyo ay talagang gustong saktan ang anak ni Madam na nasa tiyan. Gusto kong paalalahanan si Sir at si Madam, pero hindi nila ako pinaniwalaan, Madam. Pinalayas pa nila ako sa bahay. Pinalayas ka? Bakit naman? Dahil may sinabi akong hindi dapat. Ma'am Wen, alam kong may kakayahan ka. Pakisuyo, iligtas mo si Madam at ang anak niya sa tiyan. Tito Dafu, noong araw na iyon, malinaw ko nang sinabi ang lahat. Sila ang hindi naniwala sa akin. Ma'am Wen, pakiusap. Inosente ang bata. Ate Wan, tara, balaan natin sila. Kapag may nangyari, huli na. Walang silbi. Hindi nila ako pinaniniwalaan. Kahit pumunta ako, wala ring silbi. Ano ang gagawin? Tito Dafu, bago ka umalis, may nangyari bang kakaiba? Meron. Noong gabing pinalayas ako ni Madam, bumalik ako ng palihim. Nakita ko si Maokyu na nagpapaikot-ikot sa pinto ng kwarto ni Madam at nakakatakot ang tingin niya at nakakapagsalita pa siya. Ano? Nadapa si Madam. May nangyari kay Madam. Kailangan kong bumalik agad. Sasamahan kita. Bakit wala pa ang ambulansya? Mommy, Bakit hindi pa siya nanganganak? Malapit na, malapit na. Boses ni Maokyu yan. Nasaan si Maokyu? Nasa sa likod bahay. Maokyu, anong hinihintay mo? Hintayin siyang manganak. Hintayin ang bata na lumabas. Matagal na akong gutom. Sir Liu, pagdating ng ambulansya, ikulong mo si Maokyu. Huwag hayaang lumapit sa asawa mo. Bakit? Dahil hinihintay niya ang paglabas ng batang ito. Uli na. Malapit ko nang makakain ang bata. Wenwan, ano bang ibig mong sabihin? Sinabi mong gustong kainin ni Maokyu ang anak ko. Anong ebidensya mo? Mr. Liu, alam kong hindi ka naniniwala. Pero sasabihin ko pa rin sa iyo, ang asong iyon ay hindi karaniwang aso. Hindi karaniwang aso? Ano siya? Halimaw. Mr. Liu, kapag nanganak na ang asawa mo, dapat mong paalisin si Maokyu. Mas malayo, mas mabuti. Wenwan, hindi ko alam kung ano ang alitan mo at ng aking Maokyu. Pero si Maokyu ay binili ko ng 500k piso, kane korso. Hindi ito mananakit ang sinuman. Maliban kung makita niya mismo, hindi maniniwala si Liu Fake sa anumang sasabihin.
kumusta ang asawa ko? At ang anak? Binabati kita, Mr. Liu. Ligtas ang ina at anak. Lalaki ang sanggol. 3.4 kilo malusog. Mabuti, mabuti. Ibalik muna ang ina sa kuwarto. Alam niya, hindi pa tapos ang tunay na krisis. At ngayon, ang isang ina at isang bagong panganak ay nagpapalala ng panganib. Gusto nitong kainin ang anak sa tiyan mo. Dalhin mo muna si baby sa kwarto. May mali sa asong ito. Mabait na aso, Maokyo. Ikaw, Anong nangyari? Hindi mo na ako kilala? fake, bumalik ka na. Gusto akong kagatin ni Maokyo kanina. Natatakot ako. May ganyan? Protektahan mo muna ang sarili mo. Babalik ako agad. Wanchin, anong nangyari? Ano kay Maokyu? Sobrang bangis ni Maokyo. Gusto akong kagatin. Hindi naman ganito dati. Baka napapagod ka lang kaya nag-i-imagine. Wala akong hallucination. Tumalon siya at naging ngipin sa akin. Parang kakainin ako. Wanchin, aso lang naman. Hindi kakain ng tao. Tingnan mo, ang amo niya. Siguradong napapagod ka sa pag-aalaga ng bata. Fake, hindi kita niloloko. May problema talaga si Maokyo. Trust me, gusto talaga niyang kumagat. Wankin postpartum, unstable ang mood mo. Naiintindihan ko. Huwag mong ibuhos ang galit mo kay Maokyo. Mag-set tayo ng appointment sa doktor. Baka may postpartum depression ka. Sinadya ni Maokyo na magngingipin sa akin. Tama na. Huwag ka nang mag-overthink. Magpahinga ka na lang. Medyo kakaiba nga si Maokyu. Baka? Ang cane corso mo. Gusto niya ang baby sa tiyan ng asawa mo. Tahimik at payapa ang villa sa gabi. Si Liu Fake ay abala sa study. Ako naman ay nasa kwarto. Binabantayan ang ating anak. Bitawan. May hindi pa nakuha. Gagamitin pa bukas. Lumayas. Huwag hawakan si ma'am. Asong ulol. Huwag hawakan si ma'am. Ma'am, darating na agad ang ambulance. Dafu. Anak. Buti naman po, ligtas ang bata. Walang sugat. Wanchin, na aksidente. Doktor, kumusta po ang asawa ko at ang anak? Mr. Liu, wala na po sa panganib ang asawa ninyo, pero noong operasyon, natuklasan namin na malubha ang pinsala sa braso niya. Baka hindi na maigalaw braso niya. Malusog ang baby. Walang problema. Kung naniwala ako sa sinabi ni Wanwen, maiiwasan kaya ang trahedyang ito? Papabalikin ko si Dafu. Ano? Fakekong nung gabing iyon,
hindi dumating si Dafu sa tamang oras. Gusto kong bumalik si Dafu para alagaan ako. Ang sweldo niya, pwede ko itong i-double. Sige, tatawagan ko na siya. Dafu, tumawag ako ngayon una. Salamat sa'yo nung araw na iyon. Pangalawa, gusto kitang pabalikin bukas para magtrabaho. Gusto ni Wanchin na bumalik ka. Doble ang sweldo mo. Sir, sobrang bait ninyo. Tungkulin ko na iligtas ang inyong anak. Wala akong kailangan na gantimpala. Pero sir, sorry, hindi na ako babalik. Dafu, anong ibig mong sabihin? Sir, 20 taon na akong nagtatrabaho sa pamilya Liu. Itinuturing ko si Mao Qiu na parang sarili kong anak. Pero nung gabing iyon, muntik na akong mamatay sa kagat nito. Sir, alam ko, hindi kayo naniniwala. Pero may mga bagay, may mga pangyayari, hindi kayang solusyonan ng pera. Mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Ayoko nang bumalik para mamatay. Siya, ayaw bumalik. Wang Qin. Bukas, pumunta ka sa tindahan ni Wenwan. Si Mao Qiu ngayon ay hindi na ang dating Mao Qiu na kilala natin. Uy, hindi ba si Mr. Liu? Anong nagdala sa'yo dito? Totoo ba ang sinabi mo noong araw na iyon? Si Mao Qiu. Gusto niya talagang kainin ang anak ko. Miss Sun, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Teacher Wen, dapat hindi kita minura noon. Ako dapat naniwala ako sa sinabi mo. Hayaan na ang nakaraan. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ninyo ng mabuti ang batang ito. Wenwan. Ngayon, pumunta kami para humingi ng tulong sa iyo. Anong tulong? Mao Qiu. Gusto naming ipaampon sa iyo si Mao Qiu. Gusto ninyong ako ang mag-ampon sa kanya? Teacher Wen, alam kong naiintindihan mo ang iniisip niya. Pwede mo bang? Pwede mo bang sanayin ng mabuti? Para hindi na siya manakit ng tao? Muna kayong umupo. Ang bagay na ito, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Wenwan, alam kong nagkasala ako sa iyo dati. Pero ngayon hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Mr. Liu, alam mo ba? Alam mo bakit ko sinagip asawa nung araw? Bakit? Dahil inosente ang batang ito. Dati, hindi kayo nagtitiwala sa akin at pinagtawanan ninyo ako. Sa totoo lang, ayaw ko talagang makialam. Pero isa itong bagong silang nasanggol. Wala siyang alam. Kung may aksidente noong gabing iyon, masisira ang buhay ng batang ito. Miss Sun, naiintindihan ko ang takot mo noon. Unang beses ka palang maging nanay. Kahit anong abnormal, nakakabahala sa'yo. Pero gusto kong maunawaan mo ang isang bagay. Ano iyon? Maraming bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag ng agham. Gumastos ang asawa mo ng 500,000 piso para bilhin ang cane corso na ito. Pero hindi siya naglaan ng kahit isang minuto para maintindihan ang kanyang damdamin. Sa tingin mo, patas ba iyon? Ang aso ay may espiritu. Kung mabuti ka sa kanya, maaalala niya. Kung hindi ka mabuti sa kanya, maalala rin niya. Pero kung paramdam mo sa kanya na kaya siya maging mas mataas sa may-ari, magiging halimaw siya. Ang problema kay Mao Qiu, hindi ito nangyari sa isang araw o dalawa. Pinapalayaw ninyo siya. Kaya naramdaman niya siya ang pinakamahalaga sa bahay na ito. Nang matuklasan niya na sa tiyan ng asawa mo may bago na sanggol, naisip niya na ang kanyang posisyon ay nanganganib. Kaya gusto niyang alisin ang batang iyon. Kaya, hindi ito kumakain naghihintay na manganak si Wanqing. Oo, ang cane corso ay sobrang matiyagang hayop. Kaya nitong maghintay ng 2 buwan. Para sa kanya, fresh iyon. Ngayon, wala nang saysay ang mga ito. Ang mahalaga ay kailangan ninyong kilalanin ang inyong pagkakamali, Mr. Liu. Kung talagang gusto mo ako ang tumulong, pwede kong tingnan ang asong iyon. Pero hindi ko garantisadong mababago ko siya. Ma'am Wen, pakiusap, tulungan mo kami. Huwag ka munang magpasalamat. Dalhin mo ako kay Mao Qiu. Nandito na naman siya, yung demonyong babae. Mao Qiu, akala ko napaamo na kita, pero mailap ka pa rin. Ayos lang ang babaeng may-ari mo. Buhay din ang bata, at ibinigay ka niya sa akin. Nabigo ang plano mo. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, walang mangyayaring masama sa batang ito. Pwede kitang dalhin sa bahay ko para sanayin. Pero kung mag-iisip ka ng iba pang masama, papaglahin kita. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Iniisip mo kung paano ka makakatakas muli. Kung paano mo matatapos ang plano mo. Pero sinasabi ko sa iyo, sa lahat ng dog trainer na nakilala mo, iba ako. Naririnig ko ang iniisip mo.
Kung ano ang iniisip mo, alam ko lahat. Miss Wen, Paano mo ginawa iyon? Talaga bang naririnig mo ang iniisip niya? Mr. Liu, ibigay mo na sa akin. Pero babala lang, kung makakasakit pa ito ng tao, papaalisin ko ito. Siya, Tara, sumama ka sa akin pa uwi. Ano? Nagagalit ka ba? Ang bilis. Bitawan mo ako. Gutom na gutom ako. Hintayin mo yan. Maghihiganti ang mga kapatid ko para sa akin. Mr. at Mrs. Liu, pwede na po kayong maging kampante. Doktor, ano po ang resulta ng check-up ng anak ko? Napakalusog ng bata, normal lahat ng indicators. Ang dati po ninyong pag-aalala ay hindi na kailangan. Pero ang katawan ni Mrs. Liu ay kailangan pang magpahinga ng mabuti. Pagkatapos masira ang matris, maliit na ang posibilidad na mabuntis. Doktor, mayroon na po akong anak na ito. Ako ayaw ko na pong makipagsapalaran. Naiintindihan ko. Magpahinga na lang po kayo ng mabuti. salamat po, Doktor. Fa, Ke, magsalita. Kaya ba ni Teacher Wen na sanayin si Mao Q? Hindi ko alam. Pero sana kaya niya. Noong gabing iyon, akala ko talaga mamamatay na ako. Ang unang naisip ko ay ang anak ko. Wala pang pagkakataong makita ang mundo. Fa, Ke, Marami ba tayong nagawang mali? Makukuha ko rin iyan sa bandang huli. Darating din iyan. Ate Wan, nandito na si Liu Fake. Ma'am, Ven, 10 milyong piso. Sir Liu? Ito ay, Ma'am Wen, ito ang napagkasunduan na taya. Nanalo ka. Dapat sa'yo ang perang ito. Ma'am Wen, alam ko po, marami akong ginawang masasamang bagay noon. Pero hindi kayo nagdalawang isip na iligtas ang asawa ko. At lubos po akong nagpapasalamat. Kailangan ninyong tanggapin itong pera. Sir Liu, tinanggap ko ang pera. Pero gusto ko gamitin ito sa isang bagay. Itong 10 milyong piso. Gusto kong itayo ang Animal Behavior Research Center. Hindi ito ordinary training center, kundi institusyong tunay na nag-aaral ng animal behavior. Ibig mong sabihin, Ma'am Wen? Saka ko hintayin ang resulta ng research ninyo. Kung kailangan ng pondo, sabihin lang. Salamat, Sir Liu. Ma'am Ven, kung may oras, pumunta sa bahay kumain. Gusto ka pasalamatan ni Wan Qin. Sige, pupunta ako kung may oras. Ate Wan, 10 piso. Talaga bang ibibigay mo lahat para itayo ang research center? Gastusin ang pera sa bagay na may saysay. Pero Ate Wan, saan ka kukuha ng pera pambuhay? Huwag mag-alala, tutuloy ako ng client. Research. Research negosyo. Negosyo. Walang conflict. 5 milyong piso para sa pagtatayo ng Wan Yin Pet Behavior Research Center. Pinili ang bakanteng lote sa labas ng bayan malayo sa mga tirahan. Tahimik ang lugar angkop sa animal research. Idudonate ang kalahati. Magtayo ng 10 Hope School para makapag-aral ang mga bata sa bundok. Wala akong ititira para sa sarili. Hindi naman ito pera ko. Kung saan mapupunta, mas kailangan ito kaysa akin. Teacher Wen, salamat po. Miss Sun, huwag mo akong pasalamatan. Ito ay dapat gawin. Teacher Wen, hindi mo alam, lumaki rin ako sa bundok noong bata ako. Mahirap kami,
Muntik nang mag-drop out, nakapasok sa kolehiyo ng hirap. Kaya ngayon, ganito na ang buhay. Ngayon, i-donate mo ang pera sa education fund ng bundok. Sa tingin ko, parang nakikita ko ang sarili ko noon. Kaya mas dapat nating tulungan ang mga batang iyon. Katulad sila ng iyong mga anak. May karapatan sila sa mas magandang buhay. Ma'am Wen, kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. Mr. Liu, marami ka nang naitulong. Ang lupa ng research center. Ikaw ang tumulong na kumonekta. Wala iyon. Ginawa ko lang ang kaya ko. Mr. Liu, madali lang sabihin iyan. 2 milyon piso ang halaga ng lupa na iyon. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga, may saysay ito. Tiningnan siya ni Wenwan. Nadama niya ang init sa puso. Naalala niya si Mao Q. Medyo nag-aalala siya. Ang asong iyon. Kumusta na kaya siya? Play? Ate Wan, lumabas na ang assessment report ni Mao Q. Kumusta? Ang aggression index ni Mao Q ay mas mataas kaysa noong una. Mas mataas. Araw-araw, ginagawa namin ang behavior assessment sa kanya. Noong una, ang aggression index niya ay 75. Delikadong level na iyan. Pero ngayon, tumaas na sa 98. At kamakailan, nagsimula itong mag-ayuno. Kahit anong ibigay namin sa kanya, hindi siya kumakain. Ayaw ko. Ayaw kong kumain ng kahit ano. Maliban kung iyong sariwang karne. Mao Q, iniisip mo pa ba ang batang iyon? Mao Q, binigyan na kita ng pagkakataon. Siya. Ano bang gusto niya? Suyan, sabihan si Mr. Liu, pumunta siya dito bukas, Ate Wan. May kailangan ka ba? Ang problema kay Mao Q, hindi na kayang ayusin. Mr. Liu, pasensya na po. Masyadong malakas ang aggression ni Mao Q. Lumampas na sa kontrol. Ayon sa Animal Protection Act, dapat itong i-euthanize. Kung hindi ko siya pinalayaw, hindi kaya siya naging ganito? Mr. Liu, hindi mo ito kasalanan. Bawat aso ay may kanya-kanyang ugali. Ang magagawa mo ay unawain siya. Gabayan siya. Sayang. Pinalampas mo ang pinakamagandang pagkakataon. Naiintindihan ko. Teacher Wen, sundin natin ang payo mo. Teacher Wen, kung sa hinaharap ay may katulad na problema, pwede mo ba akong tulungan? Sige, welcome po. Mao Qiu. Pasensya na. Siya, papatayin na ba niya ako? Sa susunod na buhay, maging ordinaryong aso ka na lang. Mas okay na itong aso. Sulit na ang ating pagsisikap. Oo nga, Wanyin Pet Behavior Research Center. 3 buwan na itong naitatag. Makakatulong pa ito sa mas maraming aso. Hanggang dito na lang muna. May 2 pang aso na hindi pa na-test. May bisita tayo. Ma'am Ven, halika rito. Mr. Liu, Miss Sun, ano pong kailangan ninyo? Ma'am Wen, nag-usap na kami ni Wankin. Gusto ka naming ipakilala sa mga kaibigan namin. Introduce? Oo nga. Marami kaming kaibigan na may pet, pero ang kanilang mga pet ay may ilang behavior issues. Sa tingin namin, makakatulong ang research center mo sa kanila. At kaming magkakaibigan ay nagpaplano na magtatag ng Pet Charity Foundation na tutulong sa mga hayop na may behavior issues. Ma'am Wen, gusto mo po bang sumali? Siyempre gusto ko. Ang galing. Next week may charity dinner kami. Dapat po kayong sumali, Ma'am Wen. Sige, pupunta ako. Ang galing naman. Sa daan, nag-alala kami baka hindi ka sumali. Ate, yayaman na ba tayo? Huwag muna nating pag-usapan ang yaman. Ang importante ay makatulong sa mas maraming hayop, Ma'am Wen. Kung hindi dahil sa'yo noon, ako at ang anak ko ay maaaring... Miss Sun, hayaan na natin ang nakaraan. Ang importante ngayon ay alagaan mong mabuti ang anak mo. M? Kuya, naamoy kita. Dito lang, yung babaeng iyon.
Siya ang pumatay sa iyo. Sige, halika. Susundan mo ang yapak ng iyong kapatid. Ipaghiganti, si Mao Q. Sige, halika. Mukhang hindi ganoon kasimple ang bagay. Hindi ko lang alam kung may iba pa bang kapatid si Mao Q.